Mga balita naman sa Metro Manila. Ayan nga, nasa 2,000 pamilya ang nawalan ng tirahan matapos sumiklab ang sunog sa Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila. Sa kuha mula sa himpapawid, kita kung paanong nilamon ng apoy ang tumpok-tumpok na mga bahay. Mabilis na kumalat ang paway dahil karamihan sa mga bahay ay magkakadikit at gawa sa light materials. Sa lawak ng sunog ay higit 30 fire truck ang kinailangang rumisponde. May rumisponde ring mga helicopter at fireboat. Tumagal ng nasa 6 na oras bago idineklarang under control ang sunog. Lumikas na sa Delpan Evacuation Center ang mga nasunugan. Ito na ang ikalawang beses na nasunugan ang mga taga-Isla Puting Bato ngayong taon. Nitong Abril lang nang maabo ang 2 purok sa lugar. Nasa 1,000 pamilya naman ang apektado noon. Samantala po naman 4 ang patay nang masunog din ang isang bahay sa Barangay Santa Lucia sa San Juan nitong araw ng Sabado. Mabilis mong rumisponde ang mga bumbero pero tumagal din ng 1 oras bago ito tuluyang naapula. Inaalam pa ang pinagmulan ng sunog at halaga ng nasunog na gamit. Nagkasunog din sa mga barracks ng 10 establishment sa Barangay Katmo naman sa Malabon. Nagsimula umano ang apoy ng may tumagas na gas. Wala po namang naitala na sugatan o namatay sa nangyaring mga sunog pero nasa 20 pamilya ang nawalan ng tirahan. At para sa iba pang balita, lumobo ng higit 80% ang mga kaso ng dengue sa bansa ngayong taon. Sa datos ng Department of Health mula noong Enero hanggang ngayong buwan, meron ng 340,860 dengue cases sa Pilipinas. Higit na mas mataas sa 188,574 cases sa parehong panahon noong nakaraang taon. Maaaring tumaas daw ang mga kaso dahil sa mga sunod-sunod na bagyo at pagbaha sa ilang lugar. Bahagya naman daw bumaba ang bilang ng mga namatay sa nasabing sakit. Posibleng dahil daw mas marami na ang agad na kumukonsulta sa mga doktor oras na makaramdam ng sintomas.